Ang pelikula ay nagsisimula kay Shin Sido, na hinahabol ang isang maliit na magnanakaw. Kapag nahuli niya ito, pinatay ni Sido ang magnanakaw ng walang awa. Dahil sa krimeng ito, siya ay hinatulan ng 5 taon sa bilangguan. Gayunpaman, bago siya ikulong, pinahirapan siya ng husto ng mga gwardya ng bilangguan. Ang bilangguan na kanyang pinuntahan ay isa sa mga pinakamapanganib sa South Korea, na naglalaman ng mga pinakamarahas at malupit na kriminal sa bansa. Ang direktor ng bilangguan ay nagpapatakbo ng mga ilegal na laban sa ilalim ng lupa, na kinasasangkutan ng mga bilanggo, at kumikita sa pamamagitan ng pag-stream ng mga laban sa mga ilegal na website. Pagdating, napansin ni Sido na ang mga bilanggo ay may iba't ibang uniforme. Batay sa kanilang katayuan, ang mga mamamatay tao at gangster ay nakasuot ng orange, habang ang mga karaniwang bilanggo ay nakasuot ng asul. Sa kanyang unang araw, maingat na inoobserbahan ni Sido ang iba pang mga bilanggo, na tinatandaan ang kanilang mga kahinaan. Natutunan niya na tanging ang mga nakasuot ng orange na uniforme ang pinapayagang lumahok sa mga ilegal na laban. Kaya't nagplano siya upang sumali. Upang makakuha ng orange na uniforme, pinatay niya ang isang bilanggo na nakasuot nito, na matagumpay na nakuha ang karapatang lumaban sa ring ng wrestling. Ngayon na nakasuot ng orange na uniforme, ipinakilala siya sa brutal na mundo ng underground wrestling. Pinapayagan siya ng mga gwardya na makipagkumpetensya, at ang direktor ng bilangguan ay kumikita ng malaki mula sa mga marahas na laban na ito. Si Sido ay nakatira kasama ang iba pang mga bilanggo na nakasuot ng orange, kabilang si Lee in GWI, ang pinakakinatatakutan at makapangyarihang bilanggo. Si Lee ay isang kilalang kriminal bago pa man makulong, at alam ni Sido ang kanyang reputasyon. Si Lee ay naging paborito ng direktor, nananalo ng maraming paligsahan at kumikita ng milyon-milyon para sa mga tiwaling staff ng bilangguan. Tiwala sa kanyang lakas, sinabi ng direktor kay Lee na may isang bagong bilanggo na sasali sa paligsahan, si Sido. Gayunpaman, tiwala si Lee na walang makakatalo sa kanya. Sa kanyang selda, kung saan ibinibigay ng mga gwardya ang lahat ng gusto niya, narinig ni Lee ang kanyang pangalan na isinisigaw. Si Sido yun. Nakatitig sa kanya na may nag-aapoy na galit, puno ng puot. Binaliwala siya ni Lee. Tinutuksong wala sa katinoan, ngunit malinaw ang naglalagablab na paghihiganti ni Sido. 5 taon na ang nakalilipas. Ibang-iba ang buhay ni Sido. Naglalakad siya sa isang parke kasama ang kanyang asawa. Nag-e-enjoy sa isang mapayapang araw. Sa isang punto, iniwan niya ang kanyang asawa sandali upang bumili ng pagkain at inumin. Habang naghihintay, nakatanggap siya ng text mula sa kanyang asawa, buntis ito, at magiging ama na siya. Dahil sa sobrang tuwa, nagmamadali si Sido pabalik sa kanya. Ngunit sa daan, nakasalubong niya si Lee, na binigyan siya ng nakakaalarmang tingin. Naramdaman ni Sido na may mali, kaya't nagmadali siyang pumunta sa kanyang asawa, ngunit natagpuan niya itong walang buhay sa lupa, para bang gumuho ang mundo sa ilalim niya. Ang pumatay sa kanyang asawa ay walang iba kundi si Lee. Puno ng dalamhati at galit, nangako si Sido na maghihiganti, at makalipas ang 5 taon, napunta siya sa bilangguan kasama si Lee. Habang papalapit ang iligal na paligsahan sa wrestling sa bilangguan, inanunsyo ng head guard ang lineup, na binubuo ng mga mararahas na kriminal, mga gangster, human traffickers, at mga lasing. Nakipagtapat si Sido sa isang veteranong manlalaban para sa kanyang unang laban. Nang magsimula ang laban, nagkaroon ng brutal na sagupaan, kung saan hirap si Sido na panindigan ang kanyang sarili sa simula. Samantala, pinapanood ng direktor ng bilangguan at ng kanyang mga kasabwat ang laban mula sa kanilang marangyang silid gamit ang mga virtual reality headset upang lubusang maramdaman ang karahasan. Bagamat nag-struggle si Sido sa simula, mabilis siyang nakabawi at lumaban muli ng may bagong lakas. Nang siya ay malapit ng manalo, biglang pumasok si Lee, tinutokso at inaasar siya. Imbes na mawala ang focus, mas lalong nag-alab ang galit ni Sido sa pagdating ni Lee, na nagbigay sa kanya ng bagong lakas. Sa isang malakas na atake, tinalo niya ang kanyang kalaban. Masayang-masaya ang direktor sa nakita niyang karahasan at tuwang-tuwa sa pagkapanalo ni Sido. Agad niyang inutusan ng head guard na simulan ang susunod na laban, sabik para sa mas maraming karahasan. Sa pagkakataong ito, ang maglalaban ay isang human trafficker na nagngangalang Lin at isang gangster ng mafia. Kilala si Lin sa paggamit ng puro lakas na walang estratehiya, na sa una ay nagpahina sa kanya. Gayunpaman, nang mapagod ang gangster, sinamantala ni Lin ang pagkakataon at pinabagsak ito, kaya napanalunan niya ang laban. Samantala, nakahiga si Sido sa kanyang selda, labis na nasaktan mula sa brutal na laban. Habang siya ay nawawala at bumabalik sa ulirat, naiisip niya ang kanyang yumaong asawa. Ang kanyang imahe ay parehong nakakapagpakalma at nakakasakit. Sa kabila ng kanyang mga sugat, ang panandaliang pagtingin sa kanya ay tila nagdudulot ng kapayapaan. Sa kabilang bahagi ng bilangguan, ang direktor at ang punong gwardya ay nagdiriwang ng kanyang tagumpay. Humanga sa kanyang lakas at katatagan, napagtanto ng direktor na maaari siyang maging mahalagang asset sa mga susunod na laban. Kaya't iniutos niya sa punong gwardya na tiyakin na siya ay maalagaan ng mabuti, upang mapanatili siyang nasa kondisyon para sa pakikipaglaban. Ang punong gwardya,
na sumusunod sa mga utos, ay tumawag ng isang nurse upang gamutin ang kanyang mga sugat. Pagkatapos ng ilang araw ng pangangalaga, bumuti ang kalagayan ni Sido, at siya ay handa na para sa kanyang susunod na laban. Humiling siya ng pakikipagkita sa kanyang susunod na kalaban bago ang laban. Sa una, tinanggihan ng punong gwardya ang kahilingan, ngunit dahil sa bagong katayuan ni Sido bilang paboritong manlalaban ng direktor, sa huli ay pinayagan siya. Ang kanyang susunod na kalaban ay si Lin, ang human trafficker na nanalo sa kanyang nakaraang laban. Nang sila ay magkita, nagbigay si Lin ng nakakagulat na alok. Ipinangako niyang sadyang matatalo sa kanilang laban, upang payagan si Sido na umabante sa susunod na round. Naniniwala si Lin na may lakas si Sido upang talunin si Lee sa huling laban, at wakasan ang kanyang paghahari ng terror. Bilang kapalit ng pagsuko sa laban, humiling si Lin ng isang pabor. Nais niyang iparating ni Sido ang kanyang huling mensahe sa kanyang anak na babae. Kapag siya ay nakalaya na sa bilangguan, nalaman na may terminal cancer si Lin, at wala nang maraming oras na natitira. Ang tanging hiling niya ay manalo si Sido sa torneo, at tiyakin na matatanggap ng kanyang anak ang kanyang pamamaalam na mensahe. Sa gabi, habang natutulog si Sido, nanaginip siya tungkol sa kanyang asawa muli. Sa panaginip, siya ay puno ng kagalakan. Niyayakap siya ng mahigpit. Alam na wala na siya magpakailanman. Gayunpaman, nang bigla siyang magising, napagtanto niyang niyakap niya ang nurse na nag-aalaga sa kanya. Kinabukasan, naghanda si Sido para sa kanyang susunod na laban. Ang kanyang kalaban, si M. Kui, ay patuloy na sinusubukang galitin siya. Sinusubukang pukawin siya upang umatake sa labas ng ring, na magdidiskwalipika kay Sido sa torneo. Ang plano ni Kui ay tila gumagana, habang si Sido ay nasa bingit ng pagkawala ng kontrol. Gayunpaman, sa isang kritikal na sandali, pinaalalahanan siya ni Lin tungkol sa kanilang plano, at pinakalma siya. Sa tuwing tinitingnan ni Sido ang mukha ni Kui, lumalaki ang kanyang galit, ngunit nagawa niyang kontrolin ang kanyang emosyon. Samantala, natuklasan ni Lee ang katotohanan. Si Sido ay ang asawa ng babaeng pinatay niya ilang taon na ang nakalipas. Nagpasya siyang gamitin ang kaalamang ito sa kanyang kalamangan. Pinaplano na paalalahanan si Sido tungkol sa kanyang yumaong asawa, upang pahinain siya sa pag-iisip, at magdulot ng kanyang pagkatalo sa torneo. Ilang araw pagkatapos, ang susunod na yugto ng torneo ay nakatakdang magsimula. Binigyan ng mga gwardya ang lahat ng mga manlalaban ng bihirang pagkakataon na maligo sa mainit na tubig, at wala sa mga bilanggo ang nais palampasin ito. Sa paliguan, tinutokso ni Lee si Sido, binabanggit ang pagpatay sa kanyang asawa, at sinusubukang pukawin ang isa pang marahas na pagsabog. Bagaman sandaling nawala ng temper si Sido, nagawa niyang pigilan ang sarili bago umatake kay Lee. Alam niya na kung aatakihin niya si Lee sa labas ng ring, siya ay madidiskwalipika, at hindi yun maaaring mangyari. Ang kanyang paghihiganti ay nakasalalay sa pagkapanalo sa torneo. Kinabukasan, nagpatuloy ang mga laban, kung saan si Lee ay makakaharap si Aon. Alam ng direktor na ito ay magiging brutal na sagupaan, at sa huli, nanalo si Lee gaya ng inaasahan. Ang direktor, na nasisiyahan sa karahasan, ay nagpasya na itakda ang laban ni Lee at Sido sa lalong madaling panahon, upang makaakit ng pinakamalaking manunood at mapataas ang bilang ng mga pastahan. Sa kabila ng kanyang pabor kay Lee, lihim na naglagay ng pusta ang direktor kay Sido, na tiwala siyang mananalo ito. Samantala, nagpatuloy ang torneo sa isa pang matinding laban, sa pagitan ng isang batang leader ng gang at isang psychopathic na mamamatay tao. Mula sa simula, pinangibabawan ng leader ng gang ang laban, sabik na magdulot ng sakit. Gayunpaman, ang kanyang kalaban, ang psychopath, ay hindi ordinaryong manlalaban. Siya ay tumatawa ng baliw sa tuwing siya ay tinatamaan. Sa huli, ginamit ng psychopath ang kalituhan na ito sa kanyang kalamangan. Tinalo ang leader ng gang sa pamamagitan ng isang malakas na suntok. Pagkatapos ng laban, inihanda ng mga gwardya si Lee at ang kotse ng direktor, habang sila ay papunta sa isang restaurant. Bagaman si Lee ay isang bilanggo, palagi siyang binibigyan ng mga espesyal na pribilehiyo, dahil sa malaking kita na dinala niya sa pamamagitan ng mga laban. Sa biyahe, inamin ni Lee sa direktor ang pagpatay sa asawa ni Sido. Ibinunyag na siya ay nagtatrabaho para sa isang kumpanya na sangkot sa mga ilegal na gawain, at nang matuklasan niya ang katotohanan, balak niyang ilantad ito. Upang maiwasan ito, inupahan ng may-ari ng kumpanya si Lee, isang kilalang serial killer, upang patahimikin siya. Sa oras na yon, hindi alam ni Lee na buntis ang asawa ni Sido, at nang malaman niya ito kalaunan, labis siyang nagsisi sa pagpatay. Gayunpaman, huli na ang lahat. Pagkatapos ng pagkain, hindi naapektuhan ng direktor sa pag-amin ni Lee, at iniutos na ipagpatuloy ang torneo. Dumating ang semi-final round, na naglalaban sina Sido at Lin. Ayon sa plano, nagsimula ang laban, at gaya ng kanilang napagkasunduan, sadyang natalo si Lin kay Sido. Gayunpaman, upang magmukhang kapanipaniwala ang pagkatalo, biglang umatake si Lin kay Sido, na bigla, agad na gumanti si Sido ng buong lakas. Samantala, sa kabilang semi-final match, hinarap ni Lee ang psychopathic killer. Inorchestrate ng direktor ang setup na ito,
upang si Sido at Lee ay hindi maiiwasang magharap sa final. Habang papalapit na ang pagtatapos ng torneo, tinaasan ng direktor at ng punong gwardya ang pusta, na tiwala na marami ang tataya laban kay Sido. Bago ang final match, parehong binigyan ng masahe sina Sido at Lee, upang matulungan silang mag-relax. Ipinaliwanag ng mga gwardya ang brutal na mga patakaran ng huling round. Ang kanilang mga binti ay ikakadena, at bawat isa ay bibigyan ng kutsilyo. Ang tagumpay ay makakamit lamang sa pamamagitan ng pagputol sa binti ng kalaban, na magpaparalisa sa kanila. Bilang huling kilos bago ang nakamamatay na laban, sila ay pinagsilbihan ng marangyang pagkain. Habang mabilis na kinakain ni Lee ang pagkain, si Sido ay nananatiling balisa. Alam niyang ito ang pinakamahalagang laban ng kanyang buhay. Tulad ng dati, tinutokso siya ni Lee, binabanggit ang kanyang asawa, at sa wakas, sumabog si Sido. Galit na galit, bigla siyang umatake kay Lee. Bago pa man opisyal na magsimula ang laban, agad na iniulat ng isang gwardya sa direktor, ngunit sa halip na itigil ang laban, nagpa siya ang direktor na i-broadcast ito ng live. Alam na ito ay magpapataas ng manunood at pastahan. Para kay Sido, ang laban na ito ay personal, pinapatakbo ng galit at paghihiganti. Siya ay lumalaban ng walang awa, inaatake si Lee ng walang habag. Ang dalawang lalaki ay nagbanggaan ng marahas, ngunit sa huli, napalupig ni Sido ang kanyang kalaban, gamit ang kutsilyo upang putulin ang binti ni Lee, na nag-iwan sa kanya na paralisado. Ayon sa brutal na mga patakaran ng torneo, si Sido ang lumabas na nagwagi. Sa kabila ng kanilang pag-aatubili, ang punong gwardya at ang direktor ay napilitang ibigay kay Sido ang mga susi ng bilangguan. Bilang kanyang gantimpala, ang mga lalaki ay nagdusa ng malaking pagkalugi sa pananalapi dahil sa kinalabasan. Ngunit wala silang magawa kundi kilalanin ang tagumpay ni Sido. Bumalik sa simula, ipinapakita ang katotohanan tungkol sa magnanakaw na pinatay ni Sido. Ang magnanakaw ay talagang nagbigay kay Sido ng address ni Lee. Sa impormasyong ito, sinadyang pinatay ni Sido ang magnanakaw, upang siya ay maipadala sa parehong bilangguan ni Lee, upang maisakatuparan ang kanyang paghihiganti. Sa isang huling twist, ipinapakita na ang punong gwardya ng bilangguan ay ang nakatatandang kapatid ni Sido. Magkasama nilang inorchestrate ang buong plano, upang dalhin si Lee sa hustisya. Sa paglipas ng mga taon, lihim na tinipon ng punong gwardya ang lahat ng ebidensya ng mga ilegal na gawain ng direktor. Naghihintay ng tamang sandali upang ilantad ang mga ito. Sa wakas, natapos na ang paghihiganti ni Sido. Ang direktor, kasama ang kanyang mga tiwaling gwardya, ay inaresto, at ang hustisya ay naipaglaban. The end.